Naputol tayo mga tol. Try na. Salamat sa mga ugat na nagsilbing pundasyon sa kapatiran, nagpatibay ng mahabang panahon. Kasama dyan pangalan JR Live, sulido na sarada. Isa sa bumuo kung ba't merong Omega Kappa na sa Pasig tumutulong kahit sa Putol po tayo mga kapatid. Nakalimutang isaksak yung phone sa charger. Pasensya na po kayo. Subukan natin na kontakin ulit si Brad Moises. Ayan, shoutout kay Brad Marvin John Almario. Tol, di ba ikaw si Brad Alex? Ba't nag-iba ka ng pangalan? Si Brad Jeffrey Brao Saison. Shoutout Utol, sabi niya. Invite natin ulit si Brad Ayan, mga kapatid, papasok po ulit. Naputol. Dito na ako, tol. Tol, naputol sa akin eh. Ay, sa iba diferensya. Lumipat ako, ang kulit ng dalawa eh. Hindi kasi yung phone ko hindi ko pala naisaksak yung charger. Kaya namatay. Utol Shib, pasok na Utol Shib. Bigyan natin ng magandang oras to ngayon si Sarabo Malaya. Kasi busy nga ako ngayong week. Lalo ngayon, sobrang busy natin ngayon. Lalo ngayon, Utol Fairmans. Silipin ko nga itong dalawa kung anong ginagawa. Baka mo. Ano ba yun? Ang aga pa pala eh, no? Gusto lugot ko na. Sino mo da? Diyan, usap tayo. Ay, huwag ganyan. Dali mo na yun doon, hinahanap yan doon ni Mami. May kausap ako, pasaway kayo eh. Shoutout sa mga utol dyan, oh. Saan ba tayo? Teka. Yun. Balik ako kayo mamaya, sabi ni Brad tol, ni Utol Shiba. So talagang gusto niyang pumasok ngayon, tol. Utol Shiba, teka ko. Kukuha lang ako ng tubig, tol, para ready ako hanggang mamaya. Hindi, may tubig pala ako rito. Okay, meron pala ako isang bote rito na tubig.
Hindi, yun nga tol. Si Utol Shiba dati nagkwentuhan kami niyan, haba eh. Tapos, ano nga, nakwento ka nga niya sa akin. Sabi niya, alam mo tol, kung sino ang ano sa akin, nangulit sa akin para mag-rap ulit. Sabi ko, si Moxano, sabi niya, hindi. Si ano, si Brad Moises, sabi niya. Si Brad Moises daw ang ay teka, sino itong pumapasok? Alam din ni Utol Shib yan eh. Kasi talagang ako nagpupursige sa kanya nung mga nakaraan eh. Oo. Christian JY is watching. Yan tol, si Christian JY, Brad Moises. Shout Kaklase ko yan. Utol, kapatid. Yan, kaklase ko yan tol nung high school kami. Second year nung 1990 tsaka 91. Itong si Crisanto Corpus Tagal na, no? Briones. Shoutout sa inyo mga utol, mabuhay kayo, LFS. Talo, si Lorenzo Castillo Arevalo, teka. Ay, shoutout din sa'yo, kapatid na Lorenzo Castillo Arevalo. Shoutout sa'yo, LFS. Ingat kayo lagi, mabuhay kayo. Tol Lorenzo, gusto mong pumasok, tol? Accept kita. Accept kita, tol. Tignan natin. Shoutout Tol, sa'yo, dami kapatid na Jeffrey Brau Saison. Ang dami Mula nagpapasok dyan kay kay yung Utol Pumikot Moises. Pangasinan, LFS sa inyo. Lodo ka. Ayan, tol, si Brad pumapasok si Brad. LFS. Nice to meet you, Tol. Nice to see you. LFS, Tol. Kumusta ba dyan, tol? Tol, ano ba yung Big Boss Creation? Page 2. Brad Lorenzo. Page 2 tol. Raba! Mga anak-anak niya. Tol Lorenzo, ano yung Big Boss Creation, tol? Page 2 yan, no, tol. Page. Page. Anong nun, tol? Anong laman? Anong content niya? Ano lang, pitik-pitik. Ano, tol, yung nag-shoot ang All-Star. Hindi, nakakita siya ng mga nagkita na. Yan, tol, si Brad Budget Flores. Welcome sa inyo lahat, mga kapatid, LFS. Sabi ni Brad Budget. Tol Lorenzo, taga saan ka? Taga saan ka, tol? Ano yung tol? Picture nung All-Star, yung pinakita mo kanina? Oo. Ayan Brad Moises. Nakatalikod pa. Ay, sa cellphone, Tol, sa cellphone. Napasama ako sa music video niyan nung nag-shoot. Sinama ako. Okay. Oo. Taga doon ka, tol, sa Area 1 ba? Pinsa ko si si Leon Lima. Okay, si taga San Pablo. San Pedro, tol, San Pedro. Ay, San Pedro pala, yung isa kasama sa All-Star, si Si Leon. Yun. Pinsa Si ko. Leo, okay, utol. Balita ko si aalis Supportive pinsan, Oo nga. Mainam yan, Tol. Tayo. Family, sarap na tayo. Nagrarap ka din ba, tol, Lorenzo? Hindi, tol, pero minsan dito nag-record si Utol Leon Lima.
Ikaw ba yung kasama niya noon nung kausap ko siya dati? Oo, Kayong tama ko dalawa? Hindi ko alam. Yan pala. Sunod lang ako eh. Ba't naman ko ako? Naalala ko nga, nasa likod ka niya eh. Paperamin kita. May kausap ko. Aalis na raw siya tol ah. Sabi niya, tuloy ba? November. Oo, tuloy tol. Paalis na rin siya. Pupunta sa Korea, no? Korea. Si Brad Noel ah. Ito yung kanta niya. Nirecord sa akin. Patikimin natin, konti lang. Magalit. Ayan ha. Kita niyo naman mga guests namin. Puro mga artist to, mga tol. Ayaw lumabas? Sorry ka lang. Shoutout sa inyo dyan sa Area 1, LFS, sabi ni Brad Jeffrey. Ayan mga tol, makinig kayo ng bagong awit ni ano. Patikimin natin ng konti lang. Ano lang, teaser lang mga tol. Huwag masyado umasa. Kamusta naman yung Lorenzo, pahigayin mo na at silitan muna. Kasi nakakaroon na naman ng maganda. Yan, nagpapaiyak. Ikaw Brad, Brad Moses na ka nagre-record tol. Sa tropa tol, sa mga homies ko sa ANK Music, sa Armageddon ng Kadiwa. Diyan sa Winward, subdivision, napunta lang rin ako ron para mag-record minsan. Pero ngayon talagang isusulit yung time ng record kay Shiba, sa studio ni Shiba para mas maganda yung ano, mas mape-prepare niya yung tunog. Pahiga ka nga. Si Brad Shiba talagang tol. Hindi lang pagra-rap, pati yung studio niya, binuksan niya, Oo, mismo tol. Ayos, tol. Napanghabang buhay, estadi ang pangalan, dadaling ko habang buhay ng makakapantay. Pagkakisan ng narusa, dami ng sumali, sanay ko ang pangalan, sapagkat na matatag na dami at buhos na buhay, di ko pa kung napapila, tulog at pawisihan. Baka magalit. Yan po ang patikim. Pinatikim lang kayo mga kapatid, syempre. Para ma-excite kayo. Para bago ilabas na to, may music video. Hindi ko sure eh. Kailan ba niyan tol? Kailan ba labas niyan? Wala pang date to eh. Abangan nyo na lang mga kapatid, narinig nyo naman ha, ganda. Ayun pala ang Big Boss Creations mga kapatid. So, meron po siyang Bulat ako, napasama ako eh. Recording studio. Salamat. Bakit dyan sa Brad Lorenzo, dyan sa San Pedro, ang daming rapper Yung meron dito kasi yung isang chapter, puro rapper talaga. Ang dami nyo dyan. Simula pa dati. Kaso magulo San Pedro to. No. Dalawang rito eh. Isang council, isang association. Sana magkasundo. Alumni Association, meron kayo dyan, San Pedro. Sibat na ako. Hindi, pero tol, sibat ka na? Tol, thank you sa sa si Brad Moksano, pumasok. Ulit lang ako eh, napasama ako eh. Sige tol.
Tol, picture muna tayong tatlo bago ka umalis. Oo nga, sige. Yo, Yeah, usok ka pa konti, Tol. Kalahati lang mukha mo. Yan. 1, 2, 3. Okay. Salamat, Utol Elepes. Ay, Tol, thank you, Tol, sa pinarinig mo sa amin, ha. Salamat, Thank you. Good luck sa mga galawan, tol. Sa support ng page. Okay. Salamat. No problem dyan, tol. Papasukin natin yan. Tol, supportahan niyo po yung page, yan, ha. Magla-like Big na Boss ako. Creation, tol. Bago pa lang, 43 followers pa lang. Oh. Ayan, supportahan nyo, Tol. Yan po ang ano, siya pala nagre-record kay Utol Noel, ano? Ganda yung ano, ganda yung kanta. Doon. Nagustuhan mo ba, Tol? Nagkausap pa si Dad. Nagustuhan ko. Nagkausap pa si Dad. Kamuti mo na lang. Anong plano pala, tol, sa ano? Kung sakaling sa Baguio tayo, tol? 49th anniversary? Hindi, maganda summer, Tol, eh. Summer. Parang ano, pwede rin. Pero, para ano? Anong klaseng kanta patungkol din sa pagtibay ng SRB? Parang ganun. Medyo may pangkabataang SRB, Tol. Okay. Pangkalahatan Kasi lang. ano siya eh. Ano siya kasi, Tol, playground siya, yung Baguio, ano. 'Di ba? Kumbaga sa mga bagong sibol na SRB, kumbaga. Okay. Sige, tol. Paghahandaan naman natin yan eh. Matagal-tagal pa naman. Oo. Sana kayanin, putya, inaano ko yung budget eh. Pero may mga kinakausap na naman ako. Kayanin yan. Ikaw pa ba? Tayo pa ba? Ikaw, Tol, ano sa tingin mo, Tol? Pagka halimbawa, ano tayo sa Baguio? Mga ilang artist pwede? Depende, tol, kung sino ang depende kasi, mahirap kasi mahirap kasi magbilang ng kung ilang kasi alam mo naman natin lahat yan gustong sumama. Siyempre, kayo na lang mag-decision yan, kayo na mag-decide kung sino, kung ilan. Kasi mahirap maglumabas sa bibig ko na ganito lang, di ba? Kasi may mga kapwa tayo artist niyan. Alam ko naman, naintindihan mo ibig ko sabihin eh. Oo naman. Ako naman, ang inaano ko, budget. Oo, kung ano yung sasapat, di ba? Kasi syempre, pagka marami, putya, malaking budget talaga yan, di ba? Pudpuran yan. Kumbaga ano lang naman, Tol, susubukan lang natin muna. Kaya hindi kailangan na siguro hindi naman kailangan big time agad, di ba? Kumbaga subok muna. Tingnan natin muna kung ano magiging mga reaksyon ng mga kapatid. Ito mo sakit. Di ba? Sakit. Tuling ko. Pero Tol, tignan mo, may papakita ako sa'yo saglit. Tuling ko. Ayos yan. Sino yan yung ano na yan? Ito, Tol. Purbarya. Talagang pinaglalaanan mo yata yung mga ano na. Planted Pagka napuno to, Tol, pag ito napuno, ano to, nasa mga $200. Magkano so, yung mga, tol? Mga ano rin, mga magkano ba yun? Mga 11,000 siguro, ganun. Pag napuno to, 11,000. Sabi ko, pwede nang pamasahe yun, ha? Di ba? Pwede nang pamasahe. Tsaka pang kwarto.
Siyempre, kukuha tayo ng kwarto doon. Pwede na yun, sabi ko. Tapos ano, tol, may kinakausap ako mga ilang brad na mahilig din sa rap. Tsaka kahit hindi mahilig sa rap, tol. Ano tayo? Sabi ko, ano, tol, tulungan natin yung, ano, yung ating music scene, tsaka yung park, di ba? Yung SRB park natin, may pakita natin sa buong SRB. Wala pa yatang 2 taon yung pag-open ng tol, no? Parang, oh. Kasi Parang 2 taon. Parang tingin ko nung ano lang yun last pandemic lang eh. Mga 21 o 22. Pero ano na tol, na kumbaga parang nakapag-renew na tayo ng kontrata ron sa park na yun. Kasi may kontrata yun tol, kailangan naalagaan mo yun. SRB nagpabukas nun eh. Kaya kailangan yun naalagaan. Kaya kanina nga tol, nakita ko sila Brad Aris, yung mga taga doon. May gamit na sila, yung demotor. Pantabas ng damo. Sabi ko ba, ayos, may ano na sila. Mabilis na, hindi na. Oo, meron na. Para yung mabilis, di ba? Kasi nga, demotor. Tsaka may pantay ang tabas nun. Nagkakagamit na. Yan ang trabaho ayun namin. Nga, tol. Oo nga pala, no. Nakita ko nga pala ikaw, Mag-grass cutting, nagbubunot. ganyan, tatanim ng halaman, nagtitrim kung ano. Ayun ang trabaho namin. Saan yan, tol? Gobyerno? Hindi, eskwela niyan, tol. Private. De La Salle. Private school. Private school siya, privado. Kumbaga hindi siya sa ng gobyerno. Mismo Lasal pala kayo nag-ano. Mismong eskwela ang nagpapatawad sa amin. Okay. Bali malaking ano, no? Ito ko lang makausap si Brad Balaya, ikaw naman eh. Pero mo yung cellphone muna. Mamaya na. Ay, niya, Sa kanya yan. Cellphone pa pala nung ano eh. Nakabol yung cellphone eh. Mamaya na. Ikaw usap. Bahala ka dyan. Mama. Ano yan tol yung... Bali tol, ang lasal ba dyan tol malaki? Malaki ang lasal? Malaki tol. Siguro, mahirap tansyahin to eh. Hindi ko maano kung ilang square meters yan eh. Basta ang layo niya kung mula basta ano siya eh. Parang sinlawak siya ng isang ng 3 barangay. 3 barangay ang lawak niya. Parang ganun. Yung haba lang yun ay yung lawak pa mismo. May ano yan tol, may field. May track and field. Malawak tol. May oval. May field. Meron pang swimming pool yan, na malaki, malawak talaga. Mga pang sa Olympic, yung mga swimmer. Talagang pangmayayaman talaga, no? Talagang yung estudyante dyan eh. Mga mayayaman, sarap dyan. May sarili. Parang nakakain ako sa labas niyan tol, may lugawan dyan eh. Kumain ako dati. Ang sarap ng lugaw dyan. Pinakiyagay doon. Papunta ako dyan sa inyo. Papunta ako sa inyo dati. Diyan ako bumaba. Sa ano? Sa Kadiwa mismo. Oo. Pero isang sakay pa papunta sa kila Sis Abby. Sis Abby, Austria. Sumakay pa ako ng isa. Pero kung sabi ko, kakain muna ako ng lugaw dito sa Lasal. Doon ka kumain sa ano? Doon sa labas, yung nakabisikleta yata yun, o ano. Ang sarap ng lugaw, tol. Tsaka matagal na yun.
dyan si, si Brad Morris. Pumasok, nanonood. Brad Christopher Santos, good evening mga kapatid. Sabi ni Good Brad evening, Tol. Christopher. Morris, oh. Brad Morris, tol, nanonood. Teka, tumatawag si Ermat. Bakit? Okay. Gawa na? Opo. Ano po? Ginagawa ko. Shoutout sa'yo, Utol. Christopher Santos. LP sa inyo. Budget Flores, shoutout din sa'yo. Isang maipit na kanang kamay. Brad Morris, pasok na daw, Tol. Pasukom na si Brad Malaya. Susu mata mo. Uy, ito. Antayin natin si Brad, papaalam tayo. Bakit? Na tayo uwi. Oh, syempre naman. Apo. Ayos yung mga ni Brad, Brad Malaya, oh. May hats pa, mayroon pang seal ng SRB. Senyas ka ng SRB, ganito ate. Hindi, Di pala. Baka masendya. ganito. Oh, shoutout pala sa Nueva Ecija Provincial Council. LP sa inyo, isang maigpit na kanang kamay, mga kapatid. Ano to? Bakit? Tayo natin si Brad Malaya, tayo bounce muna. Ano yung bounce? Ang pumunta sa Brad, may gagawin ka, tol? Ay, Tol. Maglalaban lang, Tol, tapos sinihirit na ito yung cellphone. Salamat sa sige. oras, Tol, ha? Sige, tol, okay lang, tol. Ano lang to, Next time, sinubukan lang natin. Okay, Tol. Sa Sige, susunod next ulit. time. Broadcast tayo. Sige, Tol. LP sa inyo, Tol. LP. Ayan, paalam na po si, Sige, Tol. si Brad Next time Morris. ulit, Tol, ha? Paalam ka na, tol. Okay. Okay po, and po si Brad Moises, tayo po ay pinagbigyan, mga kapatid. Sabi ni, sumasyat si Brad, sumasyat po si Brad Morris ng konti at nakikinig. Tapos sabi ni Brad Christopher, Nueva Ecija Provincial Council. Anong balita mga tol? Ayun, saglit lang po kasi ako pagod din ako eh. Kaya hindi ko na din gaanong sinubukan lang natin mag-guess ng All-Star mga kapatid. At saka yun nga nakita nyo yung anak ni Brad Moises ay kinukuha. Sino kaya susunod na All-Star na papasok? Ayan, si Brad Morris kaya. Ikaw ba, Brad Morris? Kailan? Utol. Sabihin mo lang kung kailan. Ako naman kakain, tol. Si Brad Shibab, babalik daw eh. Pauwi na. Eh kaso wala na si Brad wala na si Brad Moises.
Si Brad Moses ay maglalaba. Yan ang mga saraba, di ba? Marunong maglaba. Pag sinabi ng mga saraba, marunong maglaba. Sumusunod sa asawa. Diba? Mga kapatid, tama ba? Kailangan, mga kapatid, yung mga asawa natin, pinagbibigyan natin. Tol, kain tayo. Susubo lang ako kung nagugutom eh. Skid po, tol. Kanina pa kasi natagay. Sabi ni Brad Morris. Sino kainuman mo, tol? Brad Morris, sino ba mga kainuman mo dyan? Si Mike Agasan ba, tol, nakakainuman mo, yung kuya mo? Pinsan ni Mrs. Lagi akong gutom ngayon eh. Tol Morris, anong parte ba ng Dasmariñas ang Upsilon Delta? Anong barangay? Kahapon nga pala, no, mga kapatid, kami ay nag-service dito sa New York. Isa siyang basketball league na Poracos. Merong tutulungan ng SRB sa Pilipinas na mga cancer patients. Kaya maganda yung nakolekta ng mga kapatid natin dito. Ako hindi ako nakapagbigay. Pero yung mga nagbigay, lalaki ng bigay. Ganda. Malaki-laking pera yung matatanggap ng mga pasyente ng cancer sa parang ewan ko sa PGH. Nagulat ako dun sa sa mga pledge. $100 ka isang tao, $100. Area C, Santa Cristina. Yun pala ang
lugar ng Upsilon Delta, mga tol. Yan. Sa Area C ng Santa Cristina. So kahapon, ang daming Pilipino na kasali sa liga. Ang daming team. One day league. Ang daming team. Tatlong basketball court yung sakop. May mga bata. Tapos ang pinakamatanda, 45 ang age pataas. Hindi ko na lang natapos kasi nga may pasok ako ng alas 5. Kaya mga 2:15, 2:30, umalis na ako. Pero nandun ako alas 6 ng umaga. Kaya mahaba din. Sarap ng food trip namin eh. Filipino spaghetti. Yun ang una namin food trip. Tapos barbecue tacos. Order ako. Tsaka yung lechon. Ang laki ng lechon namin kahapon. Sarap yan. Konti lang. Hindi naman ako gano'ng mahilig sa lechon. Basta matikman ko lang, okay na. Wala at Brad Shiba maglalaba. Maglalaba siya tapos yung anak nangungulit na sa cellphone eh. Nakauwi ka na ba, Brad Shiba? Tigasin talaga. Ang sarap na kinakain ko eh. Itlog. Itlog na may mayonnaise tas tinapay. Andiyan ka na sa bahay. Paano yan? Si Brad Morris. Si Brad Morris at saka ikaw ang natitira. Talaga? Tol Shiba? Wala tayong viewers eh. Nawala yung mo.
Nawala yung ano, Brad. Hindi kita makontak. Teka, tingnan natin. Technical issues. May technical issues daw, Brad Shiba. Request ka kaya? Subukan mo mag-request. Ba, mag-alas 8 pa lang ah. Aga pa. Ayun. Nakapasok si Yun, no? Shiba. Ayun. Ano bang Kamusta, balita sa Tol? likod? Wala si Ojinel, tigasin eh. Maglalaba daw siya. Sabi ko, hindi ko na pinigilan. Sabi ko, sige, tapusin mo na yung labahin mo. Hindi ako Ikaw, Tol, naantay. ano bang ginagawa mo? Ito, kakatapos lang. Kakatapos lang magsundo ng anak sa kabilang bahay. Saka Talagang kanina, mga medyo astig. busy ako. Ano yan, Tol? Nasa studio ka? Studio mo Oo, yan? nandito. Yes, Tol, yes. Studio ko to. Nandito ako Ayos. sa aking laboratorio. Ang sarap yan, no, Tol, no? Oo, inaantay ko nga lang yung mga brad dito na mga all-star kung kailan lalapat eh. Ayan, Tol, oh, si Brad Morris, oh, idol, sabi niya. Oy, idol. Idol, Utol. Kamusta? Anong ganap dyan sa Dasmariñas? Ano siya, Tol, eh. Pa-shot-shot lang si Brad Morris. Pa-shot-shot lang. Big time. Teka, share natin sa page ko to. Yung live. Naka-ano ka? Public ka, Tol? Ha? Naka-public ka? Oo, public yan. Naka-public post. Share natin. Share ko share ko sa page. Sa mga utol, eto, biglaan lang to, ha? Wala sa plano tong ano. Kita nyo Wala naman. Plano. Sinabi Wala na, tinawag Wait na, nating SRB All-Star na ito. Kita nyo, puro All-Star ang guest natin. Di ba? Yan, si Brad Shiba. Tol, kamusta ba yung yung antipolo rap natin? Ano yung nga bang... pala, speaking yan, Tol, gusto, kukunin ko na tong opportunity na to para makapagpasalamat sa presidente ng Alumni Association ng Antipolo, kay Brad R.R. Guevara, sa solid na tag dito. Pag-aasikaso dun sa amin. Yung mismong event organizer siya rin. Oo, buong Antipolo kay Brad Jojo ng Gamayota chapter. Nakalimutan ko anong university yun, Tol, pero siya? Yun. Philippine Medyo Christian busy University, Tol. Philippine Christian. Yun ang Gamayota. Si Kuya Jojo Kiawit. Oo, Tol. Isa sa mga nandun niya nung event. Teka, naayos ko yung camera ko. Batch 1976 yun. Oo. Hanggang napunta nga yung Gamayota rito sa Maharlika, dapat nga, Tol, Gamayota ako nung time na 2008 na pumasok ako. Nagkataon lang na walang chamber noon. Kaya ang nangyari, napa-chamber ako sa Gamma Pi chapter dito sa North Daanghari, sa Taguig. Pero mga bumigay sa akin, Tol, mga Gamayota, mga lihitimong Gamayota chapter. Sila Sila Brad Alasan, yung mga Muslim doon. Si Brad hindi kasama, si Brad Psycho Sid.
Hindi tol. Kasi nung time na pumasok ako tol ng SRB tol, nasa Arellano ata si Utol Sid nun. Hanggang yun na nga, naging hanggang ngayon tol, ako ang JC ng Gamma Delta Chapter tol, wala pang pumapalit. At wala rin gusto pumalit. Andiyan ka ba tol sa Taguig ngayon? Yes tol, nandito ako tol sa Taguig. Talagang taga diyan ka tol, diyan ka Oo, ba pinanganak? Dito mo tol. Buong grupo ko dito sa Taguig. Sayang lang si Skasta, hindi natin nagawang SRB. Oo nga, sayang Oo, pero munti ka na tol, munti ka na. Kaso kasi nun, hindi pwedeng hindi kasi po pwede na pag dito, hindi implemented noon time na yon, hindi implemented kasi yung anti-hazing law. Unlike ngayon na implemented na talaga sa kapatiran natin yung anti-hazing law. Pero ganun pa man, masasabi ko pa rin mahirap pa rin pumasok sa SRB kasi hindi ka papatayin sa palo ngayon tol, papatayin yung utak mo sa lecture. Which is good. Good naman yun tol para sa akin. Good naman yun. Oo tol, totoo yun. Good para sa akin. Which is good. Good naman yun tol. Tol, di ba nakwento mo sa akin, tatay mo, Apo? Oo, tol. Si Erpat is Beta chapter ng Iloilo University. Iloilo. Beta pala. Oo, Beta chapter siya ng Iloilo. Kala ko beta sa Bicol. Hindi, parang marami rin ata yung na yan, tol. Parang mga affiliated na lang, tol. Ang galing tol. Oo. Apo si Erpat. Si Ermat Sigma. Si Ermat naman, nakwento mo rin. Oo. Sigma naman si Ermat. Sigma naman. Oo. Tapos pinatugtugan mo pa ng patay ng Leon. Yung time na kapapasok ko ng SRB way back 2008, may meeting yung mga Sigma doon sa bahay. Pumasok ako, naka-project, galit na galit sa akin. Kasi, kaya naman ako napasok kasi tol ng SRB kasi yung school na pinapasukan ko that time, residente ng mga SRB talaga. Puro SRB. Yan mga tol narinig niyo yung kwento ni Utol Shiba. Talagang lahi sila ng mga fratmen and women. Then yung utol ko, SRB din yung utol ko. Siya mga pinsan ko, SRB din. Solid. Ano ba kayo tol, Bikutan? Oo tol, Bikutan. Tabi ako ng Gamayota chapter. Chapter muna namin bago ka papasok ng Gamayota. Kasi chapter ko ang dadaanan bago ka pumasok ng Gamayota. Kasi dati lagi ako sa Sukat Di ba magkasunod na stasyon yan sa tren? Sa Sukat tol, sila yung kagawad doon, Brad din boundary ng Muntinlupa yan tol. Masyadong malaki ang ng community ng Muntinlupa tol. Kasi nandiyan yung mga Omicron, lalo na yung Muntinlupa, yung Maka. Oo, yan. Nandiyan yung Maka tol Mabigat din yung Maka. Muntinlupa. Oo. Lalo na sa shoutout sa lahat ng kadistrito ko. South District Council. Kasama po ang Gamma Delta chapter sa South District Council. Pasalamatan ko na rin to lahat nung anib sa mainit na pagtanggap sa amin diyan sa Central District Council kila Brad Mox kasi nung nagkagulo kasi nung dito anniversary nagkaroon ata ng 3 motorcade galing sa Baste. Dami Oo. Kaya ngayon, di alam kung sino yung sasamahan. So kami, ng Gamma family, sumama kami sa Central District Council. Kila Brad Mox. Sa Dapitan? Sa Dapitan yung ginanap, di ba? Sa Dapitan Complex. Napaka-solid ng treatment talaga ng mga Brad doon. Wala kang masasabi. Hopefully sana magkaroon ng ganong talaga dito sa Taguig. Mabuhay yung mga chapter dito sa Taguig Utol.
Okay. Nakakasama niyo ba tol yung Epsilon Nu sa Signal? Yes, tol. Yes, tol. Yes, tol. Yan yung chapter na yan na sobrang big time. Catering pag-anib. Nakababa ka na ba doon, tol? Oh, malapit ako doon. Kilala ko lang yung iba ron, sila Toti Dasco, si Joseph Si Toti. Dacun. Oo, kilala ko si Toti. Big time ba sila, tol? Oo. At saka- Catering yan sila, tol. Every anib, naka-catering yan sila. Oo. Sa bagay, yung mga big time nga sila dyan, tol. Ang gagaling mag-English. Oo. Sobra, tol. Wala akong masabi dyan sa chapter na yan, tol. Tol, no? Mga matatanda na. Oo. No? Tawag nga namin dyan, alum nanay, saka alum tatay, tol eh. Ang Gamma Delta ba, tol, matandang chapter na rin o hindi? Hindi naman. Chapter namin, tol, is 2010. 2009 pala. 2009 na found yung Gamma Delta sa tulong ng Gamma P. Ng Gamma P chapter nila Brad Gani. Yan, siya yung asawa niya si Sis Gina. Yan ang mga tumulong na may parehistro yung chapter ko. That time hanggang yun na nga na ipasok ko na yung utol ko, saka pinsan ko na ipasok ko na sa chapter ko. Ngayon sinusubukan namin i-revive yung chapter namin, tol. Meron kaming ongoing na 10 pledge. Oo. Talagang buhay ha. Oo, sinusubukan namin buhayin, tol, kasi sa Taguig, tol, ang hari ng Maharlika, tol, ngayon is si Brad Mokhtar Pangandaman. Yung hari ng barangay Maharlika, tol. So syempre nakapag-usap-usap kami na yun nga mag-a-active nga ulit. Inire-revive namin to. Yung chapter ko lang naman yung critical talaga, tol, kasi ilang beses kaming namatayan dito ng Brad. Ngayon sinusubukan namin i-revive yung chapter. Yun nga, at this coming December 15, yun yung namin, pang ilang taon na bang Delta? 13 years o 14 years ng Delta. 14 years na rin, tol. 14 years. Kyrie, doon ka sa labas muna, may kausap si Papa. Yung pa hindi ko naabutan si OG Nil. Hindi mo naman ako tinimbre, tol, na si OG Nil pala yung all-star na rito. Di sana maaga ko tinapos yung mga gawain ko. Oo nga, Hindi natin na-announce eh. Hindi, inaano ko kasi baka mamaya hindi matuloy. Kasi pauwi na si Brad Bean. Diba nga si Iman, pauwi na siya. Bali kasi yun nga, may mga project, may mga ongoing kaming project, tol. Syempre mamagitan pa rin dyan yung kapatiran natin, although na ibang topic. Sayang nga, tol, hindi kami nagkita rito eh. Oo nga, galing daw siya ng New York, tol. Oo, mahigpit pala sa kanila, talagang hindi pwedeng basta-basta lumabas. Oo. Nung time na nandito siya, nakikipagpalit ako dun sa katrabaho ko. Sabi ko, palit muna tayo, day off ako ngayon. Bukas, ikaw naman ang ayaw eh. Kaya hindi kami nagkita. Sayang, tol. No. Nangangasama. Nasa sila sa New Jersey lang eh. Sabi ko, puta, mga 1 oras lang to. Malapit lang pala. Kaso nga lang, pag ako nagde-day off, tol, wala akong sweldo. Kaya ang dami ko ng day off na yun ang mahirap lang, sweldo. Kaya sakripisyo talaga ako eh. Oo. Pero maganda naman yata kitaan dyan, tol, sa US. Okay na rin. Kahit part-time, tol, bayad yung mga bills. Yun ang importante. Walang utang, di ba? Unlike dito sa
sa Pilipinas bago ka kumita. Kaya nga. Ang Ay, hirap kay nga Brad mag- Morris, tol. ang hirap Sana mag-isip ng makababa diskarte dyan. dyan sa studio mo, idol. O, tol, anytime. Sama ka lang kay, next week ata, pagdating ni Bin, bababa rito sila, sila OG, Nel, tsaka, or may plano rin akong bumaba dyan sa inyo, sa chapter nyo dyan sa Dasmariñas. Sa, ano bang chapter nito ni Morris? Upsilon Delta. Oh, yun. Ay, hindi. Kay Alpha Epsilon pa lang baba ko. Sa General Trias. Oo. Kaila, Utol J. Martin. Kailan? Magre-release ako doon, tol. Kasi doon sa Brooklyn, tol, 2 years ata akong tumira dyan kasama sila, Daryl. Di ko alam na may mga brad pala dyan. So, sa 2 taong ko dyan sa mismong lugar nila, Utol J. Martin, wala akong ka-idea may mga brad pala dyan. Kundi lang nang dahil na nabuo yung All-Star, hindi ko pa malalaman na taga dun sila. Kaya gusto kong bumaba dun para medyo reminisce ng mga kabataan namin ni Daryl. Kaya kita-kits tayo dyan. Baka next week, hindi ko masabi kung kailan yung eksaktong date na pagbaba namin dyan, tol. Pero maganda yung tol, makapag-live ka na nandun kami, magkakasama kami nila J. Martin. Pagka, sana ma-tempo. Kasi naghahanap din ako ng ng second job ngayon eh. Kasi nga tuloy ako, di ba? Siyempre kailangan may extra tayong baon. Oo. Kailan pala uwi mo, tol? Uwi ako sa April. Sarap. Saan ka ba rito sa Pilipinas, tol? Sa Pandakan lang, tol. Pandakan? Meron akong doon, may kamag-anak ako pero hindi ko alam kung saan mismo sa Pandakan. Basta yung release na yan, yung release na pwede ka mag-trend papunta sa amin. Oh, sige. Bali ang istasyon sa amin, Paco at saka Pandakan mismo. Oo, Paco. Sa istasyon ng tren. Oo. Masarap din mag-visiting. Oo, masarap din. Masarap kasi tol, lalo pagka may mga service, di ba? Oo. Hindi na nawawala ng service. Real talk, tol, nung pagpunta ko dun sa Central, puta nainggit ako sa Central District kasi talagang ayos yung nila eh. Yung type nila eh. Organisado at nagkakaisang Central, puta sabi ko. Kailan kaya mangyayari sa SDC to? Ang laki naman kasi ng SDC tol eh. May mga conflict din tol, ang hirap naman magkomento. Ang laki masyado. Hindi, di gagawin nyo, organize nyo muna tol, yung sa Tagig. Yung kayo-kayo. Yun na nga tol eh. Ang problema nga tol kasi, ganito, ang gusto mangyari ng ibang chapter dito, magkaroon ng Tagig Council. Which is na parang ako hindi naman ako pabor doon tol. Hindi naman ako pabor sa ganun. Parang maliit naman kung Tagig Council, no? Oo, kasi syempre parang alam mo na. No. Parang maliit. Parang ganun. Kasi dapat pag-council tol malaki. Oo, tol. Malaki yung maraming chapter talaga. Pwedeng alumni association siguro. Pwedeng ganun. Kasi tsaka dapat buhay sila. Hindi pwedeng Gamma family. Tapos may chapter dito yung kaninang sinabi mo, yung Epsilon no. Ay Upsilon no, meron dito sa amin. Tapos may chapter din ang SRB Apo dito sa Taguig City University tol. Yan silang ang mga paunang ng mga fraternity dito sa Taguig City University. Which is galing yung mga brad na yun sa Gamayota chapter. No. Gamayota talaga, grabe kumilos yan. Napaka-pulido niyang chapter na yan. Gamayota. Yan
Napaka-solid niyan chapter na yan, tol. Ang unang chapter dyan, no, sa Taguig. Gamma Iota. Yan ang hindi ko alam, tol, sa history ng SRB dito. Pero ang daming SRB sa Taguig. No. Ang problema, mauubos yata dahil sa nawawala na ng recruitment, tol. Tapos mga year 2000 ano ata, pinasiklab ng Gamma Pi chapter yung SRB. Nag-ingay talaga yung Gamma Pi chapter kasi grabe talaga sumali dyan. Halos isa parang nagtayo sila ng iba't ibang ano eh. Yung Gamma Pi kumalat kasi yan, tol eh. Nagkaroon sa Binyan, nagkaroon sa Champaka. Basta dumami talaga, tol, yung Gamma Pi chapter. Sila talaga yung grabing nagparami way back 2008 to 2012. Talagang pinangharian nila talaga yung service sa Taguig. Sabi ni Brad Morris, tol, ayan, oo, tol, daan kayo, chop namin. Sige, tol, dadaan kami dyan, tol. Pinaplano na namin yan. Pinaplano na namin yung pagbaba dyan. Then, sabay ka kay Utol Play. Kay Play Avenue kasi may kinakasang ano. Ayun na, speaking of Play, yan na, nanood na andyan na yung isa sa mga all-star. Nagising ang mga mga all-star natin, Nagising kayo, mga tol, Hopefully, sana naman sa mga magiging viewer natin na magiging rap artist, sana maging proud to be SRB din pa din. Ang dami, tol, ang dami nyo. Ang dami nyo palang artist. Oo, marami, tol. Marami, tol. Kahit din ako nagulat ako, tol, pero marami ding nagulat doon na ako to yung kumanta ng Taas Noong Saraba. Taas Noong Saraba. Kailan mo ba yung, tol, sinulat? Ano yun? 2012 ko ata yun, tol, isinulat, tol. Tagal na. Oo. 2012 yan. 2012 ko siya ginawa. Hindi ko rin expect na puputok. Wala naman kasi ang ano ko lang naman nun is focus ko lang talaga yung rap career ng OC Dog saka ng AC Talento that time. So parang yung nangyari na yun, kaya ako nagawa yung kanta kasi sabi ko, wala na kami maisip na topic eh. Sabi ko, gusto ko magsulo ng song yun. Nabuo yung Taas Noong Saraba. Tapos napaka-thankful din talaga kay Brad Mox talaga. Yan, si Brad Mox. Grabe. Tatawagan kita kung mabigat dala ko. Baka umulan, ma. Hindi, baka dilim. Makulimlim. Pero, tol, yung Taas Noong Saraba, hindi mo naman kagad inano yun, di ba? Nilabas. Hindi, nirelease kagad yung, tol, nung time na yon. Kaso merong isang Brad ata na nag-re-upload. Nag-re-upload ng kanta. Pero alam ko si Brad Play, tag dito, gusto niyang tol, gusto niyang i-remake yun. Kasama ako. Sabi ko, wala namang problema. Goods ako dyan. Hindi ko lang alam sa beat, pero kung sa beat, may gagawa naman ng beat. May beatmaker naman. Ang problema yung mag-sponsor lang para dun sa beat. Hindi ko lang alam kung anong plano ni Utol Play doon, pero naitimbre niya na sa akin yan, tol. Actually, may dalawang song kami na pagsasamahan. Ganun din kila Ojinel, kay Lord Moises, meron din. Kay J. Martin, meron din akong collaboration kasi pinatapos lang talaga namin yung eleksyon. Kasi busy nung eleksyon, ang dami talagang jingle. Daming jingle na ginawa. Kaya sobrang busy nun. Sabi ko, tapusin na yung eleksyon. Tuloy na yung project ulit ng All-Star. Hindi ko pa si Utol Sid, wala pa akong balita kasi may isang GC kami. Bibira lang din kami pagparamdam dalawa eh. Hopefully magkaroon ng Christmas song. Yun lang, sana magkaroon.
Kasi alam ko pagka uwi ni Utol Bin, may kakasa kaming music video, which is si Brad Rustan din yung mag-shoot. Yun. Kailan ang uwi ni Brad Bin Brooks? Sabi niya sa akin, tol, 11. So 6 days na. Ba? 6. Next week, tol. Okay Marvel. na okay pala. Bin Brooks. Mag-enjoy ka dyan, tol, pag uwi mo. May ito. Nagpapa-shoutout yung aming isang pledge. Nagpo-proclaim na agad. Shoutout daw kay Kian ng Gamma Delta. Masyado kang advance ha. Gamma Delta agad ha. Wait lang. Di pa SRB nagpapa-shoutout. Shoutout daw kay Kian. Kay Kian siya kay Ulysses ng Gamma Delta in the near future. Dapat yata, hindi pa kayo nagko-comment mga pledge Di ba? Oo. Bagay, naka-private naman yata. Nag-PM, personal message. Nanonood yata sa atin. Naka-private message siya, ang kapatid. Kailan Kailan matatapos yung mga... tinatapos lang yung 3 months. Tinatapos lang yung 3 months na nila, tol. Na service nila. Then, finals na. Yun. Proud SRB kami. Nice. Sarap sa feelings. Ano ba yan, tol? Mga high school? Criminology student, tol. Yung dalawa rito, bayaw ko. Ang dami sa ating itong mga last 5 years, mga criminology student karamihan. Oo, tol. Oo. Which is maganda pa rin kasi walang namamatay sa atin. Yun lang, proud to be. Mahirap madaling maging SRB pero mahirap magpaka-SRB. Naintindihan ba nila yan, tol? Siguro di pa nila maintindihan ngayon yan. Hindi pa. Ang ginagawa, pinapatas ko na lecture, tol. Maintindihan niya pag nag-aktibo kayo. Yan. Oo. Ito gusto ko yung mga nito, mga pledge na tutol Mga tol, mataas yung pangarap sa SRB. Meron ditong isang pledge nangangarap na maging GC. Sabi ko, willing ko namang isurrender yan sa karapat dapat. Tol Ermat ko. Hello po. Ay, dito ayusin yung kwarto ni Fernando. Ano mo? Very magulo. Normal yan, mami. Lalaki. Ito, tama. Magaling mag-rap. Oh? Na namin. Pag-uwi ko, magra-rap tayo. May mga sikat silang kanta. Oh, galing. Ayan ba yung sabi mo? Sabi mo, pag-uwi ko, mag-rap kami. Uwi ba kayo sa April? Asan sila? Sa Taguig. Ngayon? Wala ko nandito. Hindi. Kahapon yung mga kasama ko. Ang ganda nga tol. Nakita ko nga yung service nyo kahapon Pangalawa na pala nila yon. Galing, no? Pag tumawag ako, ha? Ano pala, tol? Kutsa, malaking liga yon. Yung service ng mga Brad. Oo. Nakita ko nga sasarap ng pagkain nyo dun, tol Pambig time. Nakatikim din ng lechon. Pero yun nga, ino-organize nila ngayon dito, tol, yung yung mga SRB ulit.
Kasi medyo tumamlay. So ngayon, ayan, nag-uumpisa sila ulit. Sabi ko, sige, pagka may time ako, suporta ako dyan. Basta mga service. Oo. Shoutout sa mga nanonood sa atin. Dumadami sila. Sorry, medyo late ako nakapasok, Utol. Nakarampa ako talagang kinausap ni Utol dito. Kaso hindi ko nga mapagbigyan gawa nga nung mag-e-election kasi. Sobrang busy. Chapter Pugad, Tol. Pa-shoutout sa'yo kay Brad Greg. Yan, shoutout, Utol. Maigpit na kanang kamay sa'yo, Utol. Ayan, si Utol Greg ng P. Ano yan, Tol? Isa sa advisor nila yan dyan, si Brad Greg. Ay, ang galing ah. Tol, ano ba, Tol? Yung bang paggawa ng jingle, Tol, marami nagpapagawa sa'yo? Sobra, Tol, sobra. Nakakainis lang kasi, Tol, yung mga ibang, alam nyo na, yung mga ibang tumakbo, pag dito, siyempre ako tiwala ako kasi kakilala ko naman, tiwala ako. So, ang ginawa ko, parang nagpa-down payment lang ako doon sa iba. To the point nga, Tol, sa sobrang dami nung nagpagawa na jingle, Tol, hindi ko na kaya i-occupy kasi may ano rin ako, Tol, may work din kasi ako, Tol. So, ginawa ko, ito nga, nagkaroon nga ng problema kahapon, issue. Kasi yung kagawad na tumakbo is natalo. So, tatlo yan sila, na hindi pa fully paid. So, parang ang nangyari, Tol, is ako pa yung nagmamakaawa dun sa ano. Kasi, labas naman ako, kasi ang ginawa ko kasi nun, Tol, last minute nang nangyari, nag-ura-uradang paggawa ng jingle. So, ang ginawa ko, hindi ko na nga kayang gawin kasi busy rin ako sa, may event kasi sa company namin. Hindi ko na kayang gawin. So, pinaggawa ko sa ibang artist. So, ngayon, madaling salita, si Kagawad, nag-down payment, tapos, hanggang ngayon, yung kabuuan ng bayad hindi pa nabigay. Sabi nga ni Lord Moises kaninang umaga kasi magkausap kami through call din kanina. Dapat di ka pumayag, Tol, kasi nung ako yung gumawa ng jingle, hindi ko talaga binigay yung jingle nila hanggang di pa bayad. Ako kasi tiwala ako. Tapos ngayon, yun nga, syempre naniningil yung artist. Syempre, hindi ko naman din mapagbigyan at syempre, out of budget yan, Tol, kasi patayin tayo ng asawa natin. Tol, malaki ba budget sa ganyan? Paggawa ng jingle? Depende, Tol. Meron kasi mga buraot na artist lang, Tol, May mga buraot na artist na lang, Tol. Ang ginagawa nila, binabagsak presyo nila yung jingle. Tapos ina-record lang nila sa cellphone. So unlike sa amin na talagang may mga recording studio, syempre kahit naman alam naman ni Utol si Jen dito, ang singilan kasi sabihin ako ng sa mga normal kagawad 8,000, sa barangay chairman 10,000. Ganyan yung presyuhan. So, syempre, kaming mga artist dyan, Tol, is lang yan, minsan lang sa 3 taon yan, mga ganyan, mga election. So, talagang inaano namin yan, talagang kinakana namin yan. Pero, Tol, bukod sa barangay, mga konsehal may nagpapagawa sa inyo, yung mas mataas na... Yes, Tol. Yes, meron, Tol. Katulad nung, katulad na nag-Isabela tour ako, si Mayor D, ako nag-compose nung ni Mayor D sa Isabela. Ako gumawa ng kanta niya. Then 1 week kami doon ng grupo, lahat ng barangay, kinantahan. May Abra din ako, Tol. Gumawa rin ako ng jingle sa Abra. Basta medyo marami na rin doon, Tol. Saka doon sa atake ni Brad, Brad Kenneth Torrecampo, yung year 2016-17 election ata yun, ako gumawa ng jingle nun dyan sa Quezon City sa Pag-asa. Medyo marami din. Bihira lang siguro, Tol, yung yung mga nakakagawa ng ginagawa mo. Depende,
Hindi tol, sa influence din kasi tol eh. Depende rin talaga sa influence. Mm. Kapag halimbawa, syempre, pag newbie ka, wala talagang kikitain. Talagang kailangan mag-ano ka talaga, mag-build ka muna ng sarili mong name. Mm. Syempre, bago ka, pag nakilala ka, okay tong artist na to, ganun. Kunin ka niyan sa mga events, ganun. Tapos, yun nga, yung nangyari sa Antipolo, nagkaroon ng konting aberya, parang yun nga, sa talent fee, hindi nagkaunawaan. Pero ako, sabi ko naman, syempre, mga brad yan, kahit paikot-ikutin natin, although na nandun ako sa, na nag-perform kami, nandun ako tuloy, tag dito, syempre, para sa akin, matimbang yung pagiging kapatid ko sila sa SRB, tol. Kaya, ang ginawa ko kasi ang parang nangyari kasi dun sa talent fee is, yung talent fee ko lang yung na-honored. So, syempre, nakakahiya dun sa ibang all-star na nandun. So, ang ginawa ko, tol, inati ko yung talent fee ko para, sa aming apat para, syempre, ayoko ring iuwi na bigo yung ibang all-star eh. Hindi porket na mas kilala ko sa kanila, sosolohin ko yun. Siyempre, kapatid pa rin natin sa kapatiran. So, ang ginawa ko, taki ko ng maayos. Okay yun. Ganun naman yung routine. Sabi ko nga sa mga all-star, kung may event, pupunta tayo, kung magkano yung talent fee, lalo pag mga brad, atiin natin ng maayos. Atiin natin ng pantay-pantay. Sabi ko, hilaan pataas. Oo. Yan sabi ko mga brad. Alam naman ni Original yan. Maganda nga yan, tol, no? Yung mga brad sa since buhay ngayon ng SRB, no? Invite nyo dyan sa probinsya nyo. Mag-performin nyo, syempre, bigyan nyo rin, di ba? Ako wala nang problema kung mag-invite sila, tol. Basta free ako 1 month before event nila. Magsabi lang sila, darating ako. Wag lang yung 1 week before event. Nako, 50-50. Oo. So, Dapat 1 month before. 1 month before, darating ako. Oo. Basta kayo ng bahala. Lalo pagka-event ng mga brad, kayo ng bahala. Yun. Nakakahiya mamresyo sa mga kapatid natin. Alam naman ni Brad Mooks yan, nung event niya. Talagang inaabutan ako ni Brad Mooks, pero sabi ko, ang bigyan niya tol, yung mas malalayo sa akin na Brad. Sabi ko sa kanya, bigyan may malalayo. Kasi tagig lang naman ako, Santa Mesa ka lang, napakalapit niyan. Oo. Ano ba yun, tol? Yung drink for a cause? Yun ba yun? Oo, tol. Napakasaya din ng event na yun. Sana magtuloy-tuloy, hindi lang ngayon hanggang sa golden year natin, tol. Oo. Mas maganda, tol. Kasi yun nga, MOA Arena, ang 5th golden year ng SRB. Saan? MOA Arena. MOA Arena. Ano yan? Kumakalat-kalat na ganun. Idea? Hindi totally idea tol eh. Parang may mag-sponsor na rin na chapter. Okay. MOA Arena. Brad Shiba, kailan uli kayo magkakakulab ni Skastakli? Hindi ko masasagot yan tol kasi may management kasi siyang sinusunod utol. Ako kasi wala akong management na sinusunod tol eh kasi wala pa akong pinipirmahang kontrata. Wala pa akong pinipirmahang kontrata na utol doon. Ano ba si Skastakli? Solo artist? Hindi tol, may management sila tol parang kay Putol Seed. May management silang sinusunod. Si Brad Psycho Seed, ano rin ngayon, tol. May nagmamanage. May nagmamanage, dalawa anak. May nagmamanage kay Utol Seed tol. Sa akin tol kasi parang freelance lang ako, wala akong management na sinusunod. Pero Brad tol, makikita mo naman minsan nagla-live ako, magkakasama kami ni Les Castakli. Nakaraan nag-inom kami nagma-my day ako. Malalaman mo na lang yan. Mahirap magsabi ngayon tol. Pa-surprise kasi. Yun. Pa-surprise
price tol eh. Hindi natin masabi tol. Tol, si Skasta ngayon. Si May isa Skasta lang ba ako ngayon, tol? isang trivia. Ay meron lang ako isang siguro po pwede kong sabihin to on cam naka-live. Siyempre mga brad. May nagre-request lang yung 1,000,000 views na kanta namin, yung Hugot, sa mga nakakaalam na brad dyan. Kasama po ako ron. May nagre-request sa i-revive yun. Yun, napakataba ng puso. Sana makakulab muli sa... siguro kung nakasubaybay ka sa amin, nung panahon na yun, tandem talaga kami ni Skastakli. Kami talaga ang unang tandem. Sarap niyan, tol. Follower talaga si Don Sendo, tol, ng hip-hop scene. Oo, salamat, tol. Salamat sa mga tumangkilik sa akin before hanggang pagbalik ulit ng music industry. Nandiyan ngayon, tol. Solid, tol. Napakasarap sa feelings niya. Tol, si Skastakli ba ngayon, masasabi mo na mayaman na, talagang nagtagumpay siya, tol? Oo, tol. Totoo yan, tol. No doubt dyan, tol, kasi yung pinagtrabahuan niya talaga yan, tol. No. Pinagtrabahuan niya. Kaya pagka, tol, nag-invite yan, talagang dumarating din ako. Ayos, tol, no? Oo. Simula nung wala kaming makain, tol, magkasama na kami niyan. Yun, masarap, no? Ang naalala ko, way back 2011, tol, namumuraot kami para kaming siga sa kanto ng Upper Bikutan, namumuraot kami 5 pisong barya hanggang makaipon kami ng 50. Bibili kami ng gin yan. Bahala na bukas kung may kakainin kami. Oo. Ano yan, tol? Mga ilang taon kayo niyan? Nasa pa lang ako nun, tol. 2010 to 11, mga 20 to 21 years old, tol. Kyrie, nasa ganon, to the point na naging kontisero kami niyan. Natural yun, matalo sa contest. Di naman laging panalo, tol eh. To the point nga, tol, nakilala na kami. Masabi ko lang sikat na kami that time. Pero sumasali kami ng rap contest, natatalo pa rin kami, ha. Kaya dun sa nagsasabing yung event nung sa Antipolo is niluto namin, no. Nagkakamali po kayo dyan, brother and sister, at sa mga barbarian na umiyak nung event na niluto daw namin. Kasi rap artist kami, mga judges doon, hindi po kami madadahal sa mga gospel song, sa mga paluhod-luhod na rap. Kasi rap contest po yun, rap skills po ang pinag-uusapan doon, hindi yung dadramahan nyo kami doon. Kasi galing kami dyan eh. Kasi nandami kong narinig na feedback na niluto daw ng All-Star yung May mga ganon. Oo, tol. Parang pinost pa nga, sinagot ni Brad RR ni Press ng Antipolo yung isang nag-post na umiyak. Niluto daw namin. Sabi ko, bakit namin lulutuin? Ano namang mapapala namin? Hindi nila matanggap ang pagkatalo, tol. Oo. Hindi pangit yun. Yun yung payo ko sa mga aspirant na artist. Pag matalo kayo, tanggapin nyo. Yun talagang may mas magaling. Kung magaling ka, tanda mo may mas magaling sa'yo. Ganun lang yun. Hindi lang sila nabibigyan ba ng break sa industry. Tsaka higit na mas magagaling pa sa inyo, yung mga judge. Kasi ang mga judge, mga subok na yan eh. Marami ng experience yan eh. Tol, kinwestiyon, parang sama ng loob ko, kinwestiyon niya kami sa paghuhurado namin doon. Tapos nung tinignan ko yung taong yun, parang niyabangan kami sa achievement niya eh. Parang gusto ko nga siya sagutin nun, yayabangan mo ko sa achievement mo, hindi mo pa nga naranasan kahit mag 100,000 views sa YouTube. Gusto ko siyang ganunin eh. Pero hindi ko na lang, napigilan ko rin yung sarili ko. Ano nga tol eh, mahirap ma-achieve yun. Yung ganon. 100,000. Speaking ng... Kasi yung iba gumagastos eh. 15 million yung pinakamataas ko sa YouTube ata to. 15 o 20 Oo, yung hugot. 15 million nakita ko. Tapos yung basta may alak, may bala.
Yan sabi ni Brad tol. Sana makagawa uli kayo. Meron tol, may ongoing tol. Ako na nagsasabi sa iyo Brad doon, may ongoing. Ano na lang, magugulat na lang kayo magre-release. Yan na. Ay, nakita niyo, may mga clues. May mga clues na kayo, mga tol. Oo, sinagot ko na agad tol. Meron, may ongoing dyan sa basta may alak, may balak. Kung yung basta may alak, may balak, nagpapayo ang part 2. Ito na, bibigyan na kita ng idea dyan, tol. Nabuntis na. Nabuntis na, tol. Nadisgrasya na. Kaya kita niyo, ano pala yan, tol, magiging kwentong sunod-sunod. Meron, tol. Ako na nagsasabi sa'yo, Brad, tol. May beat na rin. Okay na yung beat. Yung beat produce ni Klingsy Beat sa mga Brad na aspirant artist dyan. Pwede kayo mag-avail kay Klingsy Beat. Siya ang producer ko ngayon sa mga beats. Yung sa All-Star Pro, sa All-Star ng SRB LFS, si Klingsy Beat yan. Bali, kaalyado yan ng Musikalye. Nila PJ Prowell sa kanila paring Steel One. Si Don Sendo. Si Don Sendo tol, talagang tol, follower talaga ng tol. Sa mga nakasubaybay, siguro hindi lang talaga napaganda na magla-live ako na bigla. Alam niyo, abangan mga niyo tol, yan. alam niyo mga tol, yung mga artist yan tol, mga addict sa yan eh. Gusto lagi niyan may ginagawang bago. No, tol, no? Oo, tol, legit yan. Kaya nga, tol, hindi ako pumipirma ng kontrata, although na may mga na sa akin, nag-o-offer. Kasi, pagka pumirma kasi ng kontrata, katulad niyan, magkakaroon ka ng magkakaroon na ng cut. Kumbaga, hindi ka pwede maglabas kagad ng kanta na walang basbas ng management, gano'n. Kaya ngayon, ayun pa rin, hanggat hindi ako pumipirma, sabi ko nga kay Brad Bean, hanggat walang management na humahawak sa akin, dire-diretso tayo sa progress ng song. Ito, pag halimbawa, pumirma ka, parang kontrolado ka na nila nun, no? Tol, yun din. Which is maganda rin naman sa part yun ng pagiging artist, tol, lalo na yung mga artist na kabuhayan talaga yan. Oo. Maganda sa part niya. Healthy yun kasi hindi sila nauubusan ng events. Yun ang maganda ron. Ayun ang maganda. Pero meron ka talagang management talagang obligadong sundin. Yun lang din. Pero sa sila tol. Saka isa pang trivia tol, ang Seven Lips Music na dating label namin nila Skastakli tol, Brad ang may-ari niyan. Kung malalaman nyo yung kanta ni Skasta na Ikaw Lamang under ng Seven Lips Music Entertainment tol, Brad ang OIC niyan ng Seven Lips Music. Ninong ko sa SRB. Yun. Yung may-ari ng Seven Lips Music. Sa mga gustong magpa-label sa Seven Lips Music, message nyo lang yung utol na may-ari ng Seven Lips. Magre-reply naman yun. SRB yung from Gamayota chapter din, tol. Yun talaga yung influencer kung bakit ako nakapasok ng SRB, tol. Ayun, mga kapatid, narinig nyo. Seven Lips, no? Seven Lips Music. Yan. Yan yung pangalawang humawak sa amin sa OC na, yung OC Dogs pa ako, kapatid na doon. Yan yung isa sa pangalawang naging humawak sa amin pala. Kasi ang unang humawak na manager namin dati si Mikero siya ng Bura Clothing. Yung sumunod na si Seven Lips, then panghuli ito si Daniel Tuaso na aka Flipty. Yan. Don Sendo, kilala mo ba yun? Ako hindi ko kilala. Ang mga kilala sa music industry yan, tol. Tol, pag halimbawang magpunta tayo sa Baguio, sa tingin mo, kanina napag-usapan namin ni Brad Moises eh. Sabi ko, basta
kung ganun ang magkakaroon tayo ng ganong klaseng project utol, siguro tawag dito. Before ka siguro umuwi tol, 2 months before kang uuwi ng Pilipinas, siguro dapat ano na yan, naka-prepare na utol. Okay. O, para pag halimbawa na ano, tag dito nandiyan ka na, at least may project tayong bababaan sa Baguio. Kakausap naman natin si Brad Rustan eh. Tapos, para sa music video. Tingin ko hindi makakaya na ano eh, na kumpleto eh. Oo, tol, hindi siguro. So, ang gagawin natin dun is magkakaroon tayo ng ibang tema, tol. Yun talaga ang ano. Kay Brad Moises, siguro, total ano lang naman tol eh, susubukan pa lang natin eh, titignan natin. Para may ano lang yung part, yung na meron tayong ganung ganung klase ng landmark. Ang problema lang dun tol, kung sa Baguio tol, siguro abutin ng 2 to 3 days yan. 2 to 3 days kasi medyo malayo nga sa mga location ng mga artists, especially yung taga Cavite. Yan, isa pa yan. Ngayon yung may kinakasa kaming love song, naghahanap kaming sis na maganda. Yung sis na maganda, merong sis na maganda. Ako may idea na ako eh. May idea na ako. Baka hindi ko, pagka nagpasa lang kasi ako ng proposal, baka i-reject. Pero legit na maganda yung sis na yun. Ayaw kasi ng wife ko. Ocha, yan ang aabangan kong kanta, tol. Yung merong sis na kumukurus. Tol, Shiba, di mo na ba itutuloy yung dati mong kanta yung Cypher ata? Ay, yung tol doon, yung Cypher kasi is yun sana yung pinakaunang music video ng OC Dogs. So ang nangyari, tapos yung kanta na yon, natapos yon as in a mix down. Releasing na lang ang kulang or nandun yun sa mixtape ni Ska Stockley na Beat Killa, hindi ko sure eh, tagal na kasi. 2015 ata yun o 14. Na-mix down yun pero nawalan kasi ako ng Capitol pero kompleto yung Cypher na yun tol. Lahat kami doon nakalapat. Ang title nun tol hindi. Hindi nga pala. Yung ano lang pala, di wag mong pakinggan lang pala yung na-release. Pero yung Cypher tol, hindi na-release yun tol kasi yun nga kulang sa magpo-produce nung time na yun. Kasi may pangalan yung grupo pero hindi pa naman ganun talaga kaputok sa Pilipinas. Pero sayang yun, ako nagsabi sa napaka-solid nung Cypher na yun. As in, kompleto lahat, yung buong malalakas ng OC Dogs nandun. Sayang talaga, hindi na produce. Kahit ako, hinahanap ko nga yung hinahanap ko rin yung baka may naligaw. Uy, watching si Oo nga, sayang nga tol eh. Kahit nga ako, nanghihinayang din ako dun sa Cypher. Sayang nga yun. Nawalan kasi ako, may copy ako nun. Gusto kong i-release sana kaso tag dito, hindi ko na yung i-release na namin yun, hindi ko na makita kung saan ba na i-save yun hanggang yun na tumagal. Ano yun tol? Kanta? Oo. Pero tol, ang bala ko nga, yung sa Baguio, total siya, park, di ba siya? Playground. Yung medyo gagawin natin tol yun sa makabagong SRB. Yung para sa mga kabataan, mga ganun. Pwede naman tol. Pwede naman. Yung parang medyo siya tol, yung may kurot. Alam mo yun na sinasabi ko tol, yung may kurot na inspirational para sa mga kabataan natin. Tol, pwede naman. Pwede tayo mag-adjust sa ganong tema, tol. Tapos yung video niya, syempre may mga batang naglalaro to kasi may siso doon tsaka yung swing.
Tapos Oo. talagang palaruan talaga yung park natin doon. Hindi naman siya Oo, malaking malaki. Hindi siya malaking malaki pero maganda siyang tambayan. Pwede naman, tol. Good sa akin yan, tol. Naitimbre na nga ni Brad Mook. Sabi ko nga sa kanya, ganun nga ang gagawin. 2 months before na umuwi ka, tol, makapag-produce na agad tayo ng beat. At yung ano natin, yung beat architect na beat engineer natin is medyo busy kasi maraming customer din yun, tol. Bali, nagpapasingit lang ako talaga ng nagpapasingit lang talaga ako ng beat sa kanya, katulad nung sa All-Star ng SRB. Parang pasingit lang din, pinasingit ko lang. Oo. Yun ba talang pinaka-importante dyan, tol, yung beat? Beat muna talaga yung naasikaso nyo? Kailangan talaga hindi tayo hindi kasi hindi ma-copyright din, tol. Kailangan original beat din. Pag nakaisip kayo, talagang inaano nyo kagad. Pinapa-copyright nyo kagad. Oo. Buta tol, di kayo nauubusan ng mga beat, ano? Hindi, as long as may producer naman, tol, eh. Tsaka may pambayad sa producer ng beat, eh. Walang problema, eh. Oo. Basta may pambayad tayo sa producer ng beat, makakaano yan. Makakagawa at makakagawa. Ayos. Ganun pala ang ganun pala sa industry, mga kapatid. Yun din, which is maganda yung project na proposal mo, tol, kasi para ma-i-upload dun sa ma-i-upload dun sa account ni Brad Mooks na mapabilis yung pag monetize nung niya. Yun. Yun ang gusto natin, matulungan yung mga kapatiran natin yan, yung mga monetization na yan, tol, no? Para makatulong. Oo, yun din. Kasi nga, pag dito, ang lakas ng music video na nilabas ni Brad Mooks, kaya tapos siyempre kailangan masundan yan, tol, eh. Yeah, habang tol, habang mainit. Sabi ko nga sa kanya, yung revenue ng mga kantang i-upload dun sa pages niya, sa YouTube account niya, tol, is para makatulong din sa mga brad na nangangailangan talaga, yung mga brad na talagang paigpit ang pangangailangan. Yun din, tol. Tama, tol. Marami pa naman sa atin yan. Oo, tol, marami, sobra. Okay, shout out sa lahat ng nanonood ng live namin ni Brad. Oo nga, tol, Leo. Nakasubaybay kayo, lalo na kay Brad doon. Talagang kahit wala sa plano, kita mo, tol, may viewers pa rin. Oo. Tapos ang technique mo lang, tol, bigyan na lang din kita ng tips. Pag magla-live ka, tol, ang gawin mo, di ba magla-live ka, gamit ka ng tol, ng OBS. Ano yun? Parang yun, tol, kasi nag-i-stream ako before, tol, eh. Oo. Yun ang gamitin mo, yung OBS, parang application siya na pag magla-live, maganda yung quality. Katulad, for example, di ba ka, tol, nagre-review ka ng mga song, doon ka mag-review sa OBS, tol, napaka-goods ng quality nun, tol, tapos talagang magagawa mo na, maaano mo siya, talagang malalaro mo talaga yung gusto mong output, tol, sa video. OBS, tol, best yun. May mga special features, ganun. May mga ganun siya, tol. Talagang the best yun. Matagal ko nang gusto sabihin sa yun, nawawala lang sa isip ko. Kasi sa naman nakikita ko yung Kaso parang may pagka-professional na yung dating nun. Hindi naman, tol. Medyo mababa lang din naman ang kailangan na specs ng computer. Siguro dahil
ka lang din tol ng ano, dadagdag ka lang din siguro ng video card kung may computer ka. Yun lang. After nun, okay naman tol eh. Goods na goods naman talaga yung tol. Oo. Pagka, ano nga, bibili rin ako ng bagong cellphone kasi itong cellphone ko luma na to eh. Oo. Yun ang gamitin mo tol, goods na goods yun ako nagsabi sa'yo. Tapos kahit na mga ano, pag uwi mo tol, bigyan kita na ito. Sa mga Apple, tol, meron sa Apple nun. Oo tol. Pag uwi mo tol, bibigay ako sa'yo, bigyan kita na nito pang live. Uy. Ano yan? Platinum to tol. Platinum na 1080p na camera. Oo. Para sa mga live mo. Bigay ko sa'yo to tol. Ano yan tol? Pang personal, computer, gano'n? Pang laptops, mga ganun. Pag halimbawa, magagawa ka ng mga video mo sa OBS, bigay ko sa'yo to tol. Yan, platinum yan. Pag uwi mo tol, bigay ko sa'yo to. Tabi ko lang to. Para pagka maganda yung quality ng video mo, pagka yung output ng video mo. Kahit live, tol, talagang tol. magandang ano. Okay. Yan siguro ginagamit ng mga ano, yung mga nagbi-video stream ng mga political ano, mga ganyan tol, ano. Bigay ko sa'yo to tol, pagka uwi mo. Para maganda yung output ng ano mo. Output ng nilalabas mong mga video, mga review. Dire-diretso mo yung tol. Dapat nga ina-upload mo sa YouTube channel mo tol eh. Oo. Meron ako sa YouTube. Yun tol. Dire-diretso mo lang. Upload lang ng upload doon hanggang ma-monetize tol. Solid yan. Oo. Kaso lang, ayoko i-monetize. Bakit? Kasi maraming masyadong rules eh pagka naka-monetize ka na eh. Okay naman yun. At least nagkaka-revenue tol. Oo. Yun nga lang. Revenue at least kahit paano pag may mga humingi na brad is mabibigyan kahit paano matutulungan. Oo nga. Kasi ano? Maganda talaga yun tol, ma-monetize talaga din. Ako nga nagpaplano nga din ako mag-YouTube channel kaso wala pa talaga akong ka-idea saka wala akong oras para mag-edit. Oo, yun ang ano din minsan doon tol eh, yung oras eh. Oo. Para mapaganda mo talaga. Itong computer ko naman, high specs naman to eh. Talagang pang-editing, yun. Talagang pang-malakasan naman to. Kaya, marami akong pag-aaralan yan, pagka ganyan. Oo. Turuan na lang din kita tol gumamit ng tol. Solid yun. Kaso nga lang, maganda lang sa ganyan tol, talagang mas hahatak ng manonood ano. Oo tol. Pagka maganda. Tol. Kasi alam mo yung mga cheche-bureche ngayon tol, yun yung mga panghatak tol eh. Oo. Kahit ayaw mo ng topic ng topic pero madadaan sa mga yan eh. Madadaan sa mga edit tol. Oo. May mga effects, no? O mga effects, mga ganyan. Kaya yun din ang kinaganda niyan, tol. Kaya, okay to, gusto, tol. Ingatan ko to. Antayin ko pag-uwi mo, bigay ko sa ito, tol. Sige. Kasi apat to eh. Apat meron ako nito eh. Sponsor ng Platinum. Oo. Ano ba yung sasabihin ko? Tol, yung sa Baguio, tol, ano pang may sasuggest mo, tol? Na Sasuggest ko dun, tol, na topic talaga is parang, di ba, mga kabataan, binibigyan mo sila ng magandang service. Parang gano'n. Bibigay ka ng good service sa kanila. At the same time, kumakain sila, gano'n. Nagpapa-food feeding. Parang gano'n yung maganda. Or Thanksgiving, mga gano'n tol yung mga topic din. Ang mangyayari na hindi natin kasi pwedeng storytelling tol eh. Kasi lalayo yung natin sa malalayo yung topic natin pag sa storytelling tayo pumasi tol eh. So, kung gagawin natin is kanya-kanya na lang ulit na verse, siguro 5 hanggang 6 na all-star yung pwedeng isama ron tol. This time tol, yung
anim na yun is piling-pili. Piling-pili yun. 5 or 6 na all-star member ang pwedeng isama dun sa music video na yun. Oo. Yung piling-pili lang talaga, tol. Kasi yun nga napag-usapan namin ni Brad Mooks kung magkakaroon ng kasaulit yung all-star next year, baka hindi ako lumapat. Magpapaubaya ako sa ibang mga Brad. Ay, itotodo ko sa Golden eh. Doon ako magtotodo sa Golden. Ay, opo. Yan ang matindi, tol. Talagang pinaghahandaan na natin talaga dapat yun. Yung Golden kasi once in a lifetime lang yun, tol. Shoutout kay Brad. Gandang gabi sa inyo. Ingat kayo palagi. Magandang gabi rin sa'yo. Ayan, tol. Si Brad Jaire ng Saraba TV. Alam mo ba yung Saraba TV? Saraba TV, hindi ko matandaan, tol eh. No. Kasi meron akong radio station ata kay Brad Ron ba yun? Nakalimutan ko yun. Nag-guest din ako ron. Bali, ano siya doon? Yung sa radyo? Oo, yung sa radyo. Oh, maganda yun, tol ah. Nag-guest ka ba doon? Oo, nag-guest ako doon. 2018 ata, tol. Nag-guest ako doon. Yung Arangkada Kapatiran? Ay, hindi. Hindi Arangkada yun, tol eh. May isa pa. May isa pang radio station. Pero ano ba? Pangalan mo? Nakalimutan ko eh. Pero alam ko, friends ko sa Facebook yun, tol eh. DJ din siya, tol. Hindi, sa Arangkada, hindi pa ako nag-guest sa Arangkada, tol eh. Pero nagsabi nun si Bradjo kung meron daw. Ako gusto ko sana eh. Medyo busy lang, tol. Pag ako busy ko, contact lang page ko or sa Facebook ko. Kontakin nyo lang ako basta hindi ako busy. Katulad ngayon, unexpected na mapasok ako sa live ni Utol. Hindi, yung Arangkada, tol, wala na eh. Nagsara na eh. Nagsara? Sayang. Oo, kasi nga, medyo kulang pa sa budget. Kasi nga, syempre magastos. Oo. Dahil nasa radyo eh. Oo. Pero narinig ko na yung Arangkada, tol. Narinig ko na yan. Oo. Andun lagi si Muksano yan, nandun lagi yan. Kasi nga mga service, tsaka sa CDC, lagi siya nagre-report. Sayang. Sayang nga, sabi ko, ang ganda pa naman, hindi na suportahan ng mga kapatid nating mayayaman. Dapat kasi ganun ang mga sinusuportahan, tol eh. Yung mga ganun. Oo, saka hindi lang, tol. Sana, isa lang request ko sa mga uupo sa National Council. Tol, wag natin politikahin. Wag natin kulapin yung pondo kasi para sa isipin nyo yung ninanakawan nyo kapwa-kapatid lang din. Kaya, diba? Yun ang panawagan ko lang sa lahat ng brother na nakaupo sa posisyon. Wag natin kurakutin yung pondo. Yun. Kasi tama naman yan, tol. Tama hindi lang yung kapatiran yung ninanakawan kasi ultimo kapatid mo, ganito. Kasi yung pera na yan, yung pondo na yan, nakalaan yan sa mga proyekto ng kapatiran. Which is hindi naman dapat tayo makinabang nun. Kaya kasi SRB, Service Fraternity. Yun. Sunod bro, marinig mo na sa Saraba TV. Yes, tol. Support ako dyan, anytime. Support ako sa inyo dyan, tol. Ayan, tol, si Saraba TV, kila Brad Noel. Taga San Pedro yan. Saraba TV. Kila Brad Noel Lima, Sigma P. Oy, salamat din pala sa Caballero Clothing sa pangmalakasang project nung All-Star. Yung sinushoot yung All-Star. Salamat din kay Brad Jansen. Napaka-solid talaga ng Caballero Clothing. Si Brad Jansen, na yan, tol? Matagal-tagal na siya nagbebenta ng frat shirt. Oo, unang meet ko sa kanya, tol, bumili ako sa kanya. Pinakauna kong meet kay Brad Jansen, 2016. Pinuntahan ko pa siya sa SM North. Then, sumunod 2020, nagpa-sponsor siya ng damit. Tapos ito, itong All-Star na shooting, yun, promoxy ako ng isa. Yun. Oy, what's up kay Sis Charlene? Ayaw niya na bumaba sa Delta. Sis Charlene Concepcion
Matagal ko na kasama yan, Tol. Matagal ko na kasama sa Delta yung mga yan. Mga solid na sis yan. Tatlo yan sila. Sis Angel, si Fuji ko siya kaya. Mga solid na sis yan. Uy, miss ko na kayo, mga sis. Mga katuligan nyo. Nagkakauwi lang galing mo. Di ba ang chapter niya ni Sis Charlene Epsilon no? Oo, sa Bacoor. Pareho sa Signal Beach. Matagal yan sa amin, Tol. 2 years ata yan doon sa Delta, Tol. Lagi namin kasama. Ginagawa nilang bahay palengke yung Bacoor to Taguig eh. Talaga? Lagi sila dyan sa inyo? Uy, wow. Wala akong chini-chismis sa inyo. Ang sabi ko lang, lagi lang kayo nasa chapter ko kasi mga pogi yun nasa Delta. Sis Charlene, ikaw talaga ha. May sikreto kang tinatago ha. Masyadong nervyosa? Wala naman binabanggit, Sis Charlene nagre-react ka agad. Solid din kasi mga brad sa Taguig, marerespeto. Wow. Wow naman. Sa yung pogi. Ang sarap naman marinig ng ganon. Galing sa mga sis. Oo. Kasama namin ng mga time na nagugutom din kami. Walang mga pera yung Delta, buraot din. Yung pala. Kasama pala sila Sis Charlene doon. Oo, Tol. Kami mga nagtambay. Ano pa si Sis Charlene? Sexy pa si Sis Charlene no, no? Oo. Sexy talaga yung sis na yan. Ay, Tol, walang secret tungkol sa akin about Taguig. Malinis tayo dyan. Legit yan, legit. Tamang kain lang nung pagkain na tag 10 piso. Yung pastil. Pastil, legit yan siya. Walang issue talaga sa mga sis na taga Bacoor sa chapter ko, wala, no issue talaga. Sis Charlene ha. Mga TikTokers yan eh. Sis Charlene. Yung sikreto mo ay ligtas. Wala, Tol. Malinis, Tol. Malinis. Mababait yung mga taga-Taguig, Tol. Alam na, magtatagal pa sa Delta yan. Oo nga eh. Halos Sis 2 Charlene, years. kauwi mo lang, Sis Charlene, sa kagaling. Ayan, legit yan sinasabi ni Sis Cha. Ayop kayo, nagpaparilan na, tambay pa tayo sa gilid na kalsada. Legit yan, Tol, uso barilan din sa amin. Kabitenya ka naman, Sis Charlene, sanay ka rin sa ganyan, di ba? Sa Cavite. Legit yan, nagkakabarila na, ilang brad na nabaril, pero... Bakit, Tol? Ano ba dyan? Sino kalaban? Mahirap magsalita, Tol, nakalive tayo. Wag mo na kwento, baka baka malalim. Ako, lalo na yan, si Brad Jopi, rest in peace sa'yo, Tol. Hindi na natin chat na bibisita si Jopi sa kanyang punto. Yun yung pinakamasakit at makirot na punto sa Delta, yung nawala si Jopi sa amin. Parang doon nang hina yung chapter ko, nawala si Brad Jopi eh. Ano ba siya? Siya ba leader dyan, Tol, nung buhay siya? Hindi naman totally naging leader, Tol. Isa talaga siya sa talagang solid na brad, Tol. Once na may sis, may brad na magbe-visiting, open yung bahay niya. Talagang banding talaga, Tol. Yan sila sis Cha, doon yan sila nakatira that time. Doon natutulog yan sila. Basta sobrang solid ng utol na yun.
Ang sakit lang kasi 2017 napawian ng buhay sa sobrang kabaitan. Mm. Yun nga, nag-ampon. Yung inampon mali. Mm. Basta long story tol. Pagka nakita-kita na lang tayo nila sis Cha, baka doon mo malaman. Sister Lynn, saan ka ba umuwi ngayon? Sa Bacoor pa rin? Madalas ko makita yan doon sa sa live ng mga taga Dasmariñas tol. Pinagti-TikTok niya yung mga brad tol. Oo nga. Oo. Nung Nagre-request ng TikTok sa akin, sabi ko never niya akong mapapa-TikTok. Sumali pa nga sa Arangkada Kapatiran yan. TikTok challenge. Oh? Oh, lakas ah. Nanalo. Sino pa to si Sis Alaysa? In love yung sis dun sa bagong boyfriend. Alaysa? Oo. Hindi ko pa yata kilala yan. Mga kasama ni Sis Cha yan, tol. Sa Bacoor. O paano, tol? Hindi na ako magtatagal sa live. Okay, sige. Gising na yung alaga ko. Oo, baka tatawag din si Ermat. Pag-usapan na lang natin ulit, tol, yung sa Baguio. Tol. Bago ako mag-left sa live ni Utol Vloggy, shout out unang-una sa chapter ko sa Gamma Delta chapter, Tatak Gamma Delta. Siyempre sa Gamma P chapter, sa Gamma Yota, Gamma Sai, at sa buong Gamma family Taguig. Shout out din sa Epsilon Nu ng Bacoor Cavite, Pikatiwa chapter, at sa lahat ng all-star na bumubuo ng SRB. Yun, maraming salamat sa oras na binigay mo sa akin, Utol Vloggy. Kami ang magpapasalamat sa oras mo. Tol, naka rin tayo, naka 26 reactions din. Okay na rin. Not bad. At kami yan, sinare sa page eh. Yun lang, Tol. Maraming salamat. Viva La Onda Saraba, mga Utol. Ayun, maraming salamat, Brad Shiba, at magandang gabi sa iyo at sa family mo, kapatid. Good morning yan sa iyo, Tol. Okay. Kita nyo naman, mga kapatid, dalawang all-star ang naging guest natin. At so ayun. Okay na ba kayo, mga tol? Sino ba viewers natin? Ako okay na, mga kapatid. Pwede na ako magpaalam. At mamaya ay may pasok. Maaga pa naman, 9:00. Pero yun nga, okay na. Pwede na tayo magpaalam, mga kapatid. Magandang gabi sa Pilipinas. Sister Lynn, thank you for watching. At sa iba pa, kila Brad Jaire, Don Sendo. At yun po. Paalam na po sa inyo, mga kapatid.